Mapagpalang araw sa lahat. Share ko lang sa inyo itong niretoke ko na eye portrait. Pasintabi na rin po dun sa unang artist na gumawa. Ito po yung itsura niya nung katatapos lang magbalat. Tapos, at ito naman pong nasa taas na picture, yung ginamit na reference para sa tattoo na to. So sinabi ko kay client na pagalingin muna namin ng husto yung tattoo niya bago ko gagalawin. Kasi hindi naman natin pwedeng galawin yun kung hindi pa fully healed. Kasi baka lalo lang masira o lalo lang magka-problema. Tapos sinabi ko sa kanya na baka hindi na 100% na magagaya ko pa yung pinaka-picture kasi may nauna na. Tapos yung ibang part medyo alanganin na dun sa itsura nung pinagkopyahan. Bali, dinrawing na lang natin ng ballpen yung mga kailangang ayusin kasi hindi naman natin pwedeng lapatan pa uli ng panibagong stencil kasi hindi natin alam kung sasakto ba yung pagkakalapat natin o baka lumihis ng konti. Medyo mahirap, medyo matagal yung pagtatansya pagka gumamit pa tayo ng panibagong stencil dito sa pyesa na to. So tara, simulan na natin. Bali dito sa may kilay, 3RL lang po yung gamit ko. Tapos kung ano yung hawi nung kilay, yun lang din yung mga sinunod kong hagod. Halimbawa, kagaya nun, pataas na pakanan, tapos meron pababa na pakanan din. Basta kung saan nakagawi yung itsura nung hibla ng mga kilay niya, yun lang po yung ginaya natin. Tapos dito, 9 Magnum na po yung gamit ko. Tapos back dragging yung ginagawa ko. Yan, yung parang mga pilik mata sa baba ng mata niya. Yun po yung ginagawa ko para hindi masyadong maging solid yung pagkakahagod. Kasi kailangan nung para manipis na manipis lang yung dating nung nasa ilalim na pilik mata. Kapag ganong hagod kasi yung gagawin mo, yung pabaliktad, hindi siya masyadong pumapasok. Hindi masyadong pumapasok yung tinta. So kung pasalubong naman yung hagod mo, yun, medyo mas matingkad yung pasok ng tinta nun. So kung medyo hindi ka sigurado sa hagod na gagawin mo, ang gawin mong hagod, pabaliktad, para medyo parang 50% lang o mga 40% lang yung papasok kapag backdragging yung ginagawa mong pag-shade. Base lang po ito sa experience ko, hindi ko sinasabing ito talaga yung pinakatamang pamamaraan. Kumbaga, yung mga sinasabi ko dito, yung mga na-experience ko lang, tsaka yung mga ginagawa kong mga diskarte kapag nagtatattoo ako. Pwede nyo pong gayahin, pwede nyo rin pong baliwalain kung meron kayong sariling technique sa paggawa. Kumbaga, yung akin lang, baka sakaling makatulong, kung medyo nag-aalangan kayong humagod ng medyo maisasolid nyo kaagad yung pagpapak ng kulay, pwede nyo pong gayahin yung ganung diskarte. Halimbawa, sa kulay lang. Kung medyo nag-aalangan kayo, kasi pwedeng yung kulay na gagamitin mo, pag naipasok sa balat, minsan iba yung dating ng kulay pag nasa loob na ng balat Kaya, kung di ka sigurado, pwedeng backdragging mo na yung gawin mo. Ngayon, pagka lumabas yung resulta, tapos sa tingin mo medyo kulang yung hinagod mo, haguran mo na lang uli. O kaya kung medyo sa tingin mo malayo yung kulay dun sa kinokopya mo, pwede mo pa siyang patungan ng mas dark o mas iba pang kulay. Kumbaga hindi naman siya kaagad pumasok sa loob ng talagang kitang-kita Kumbaga pwede mo pa siyang patungan o pwede mo pa siyang maagapan para mabago mo pa yung kulay o para mahabol mo pa kung meron mang pagkakamali dun sa kinulay mo. So dito naman tayo sa mata. Yung hinahaguran ko ng white. Kanina hinaguran ko na yan ng gray pero hindi buong yung pinakaputi sa mata niya. Hindi yun binubuo. Kumbaga parang kalahati lang o kung ano yung nakikita nyo dun sa reference. Minsan kalahati, minsan halos 3/4. Winawash ko o kaya kulay gray yung kinukulay ko. Tsaka naman ako mag-highlight ng white dun para mag-blend yung kulay ng white at tsaka ng wash or gray na kinulay ko. Pag ginagawa ko yon, napapalabas ko talaga yung itsura ng mata niya Pero hindi lang minsan wash or gray. Minsan gumagamit ako dyan ng beige, ng skin tone. Depende kung ano yung nakikita ko sa reference. Yun yung mga kulay na kinukulay ko. Kaya ugaliin natin magbasa ng reference. Huwag lang tayong basta kopya ng kopya. Basahin natin maigi yung kinokopya natin para mas magawa natin na maayos yung pyesa natin. Sa mga size ng needle na ginamit natin, 3RL, 5RL, 9 Magnum at saka 15 Curve Magnum. Tapos yung stroke ko dyan, 3.5 sa liner. Pero ang bound ko lang dyan, hindi bababa ng 1mm, hindi rin naman lalagpas ng 2mm. Sa shader naman, 2.5 yung stroke ko. Tapos ganun lang din, hindi bababa ng 1mm, hindi rin tataas ng 2mm.
Sa volts, 6.5 volts lang. At yun, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City at ito po ang aking tattoo tutorial video.